Ayan mga boss, balik tayo sa restoration. At ito meron tayong customer na magpapa-restore ng amplifier. Bali, hindi talaga restore yung ano niya, yung plano niya sa una. Ang gusto niya ipaayos yung volume kasi nakasagad na daw, may na pa yung tunog at saka papapansin nyo sira na rin yung knob niya. Tapos, yung sounds niya sa isang channel nawawala-wala. So inoffer ko sa kanya yung dalawang klaseng proseso na gagawin natin, yung casual na pag-repair na papalitan lang yung volume, tapos kung ano yung sira doon yun lang, o kung gusto niya lahat ng sakit ng amplifier niya gamutin na natin, kumbaga i-restore na natin overall. Bandang huli ay nagdesisyon siya na mag-overall na lang kasi tinanong niya kung magkano. Nagbigay tayo ng presyo at estimate kasi sabi natin sa casual repair, kung ano yung sira, yun lang ang papalitan. Halimbawa, volume. Tapos kung may sira pang iba o halimbawa, na sira yung treble at saka mic, yung sa tone. So kung hindi kasama sa repair yon, hindi rin naman kasama sa warranty. Kung gusto niyang lahat, para overall lahat ma-check up, yun na lang. So ito pala ay shoutout kay Kuya Dani. Dito lang sa kabarangay natin sa Monggo, sa May Tumana. So buksan na natin. Nakalas na to kasi napunta rin ako sa conclusion na i-restore kasi nga lumang-luma na yung amplifier na to. Ayan. Napansin namin dito yung selector may tama na rin. At saka para ma-refresh na rin siya. Yan yung laman niya. Itong amplifier na to ay kung babasihan natin yung production date niya. Punta tayo dito sa loob. Ayan, yung production date niya ay 9/01/2005. So, 2005, may 20 years na tong amplifier na to. Kung pagbabasihan natin yung production date ng transformer. Dito, ewan ko kung mayroon siyang production date. Hanapin ko na lang pag kinulas natin yan. Sa ngayon, ay muna natin, kakalasin muna lahat natin. Kasi ito restoration to overall.
Ito sa mainboard niya mga boss, unang-unang papalitan natin ay yung nasunog na dalawang resistor. Tapos napansin natin tong lumobo na capacitor, yan. Tapos i-double check din natin tong mga transistor. Yan, kung maganda pa yung kapit ng paa or kailangan ng palitan. Katulad niya no, yung resistor na yan. Kung mapapansin nyo, ilawan natin. Ayan o, may kain na rin ng kalawang. Siguro i-double check natin yan. Okay. Off na natin yung ilaw. Tapos dito, kung mapapansin nyo naman sa niya, wala pa talaga siyang signs of repair dyan. So yung hinang na mangyari dyan ay first time pa lang. So ayan mga boss, baba natin yan. So naayos na natin dito yung mga kinalawang. Tapos ayan, puro puti na yan. Itong gagawin natin na last, yung pala sa fuse na hinangan ko na rin, babaguhin na natin yung thermal paste kasi luma na o matigas na. Lagay muna natin dito yung camera. Ayan. Tapos tanggalin natin. Kaya lang ilap. Uy! Muntik nang matumba yung natin. Ayusin natin yung camera. Baba. Baba po muna. Yan. Tapos ganyan. Siguro pwede na yung ganyan. Yan. Tanggal tayo ng isa. Naka-scroll lang naman to. Tapos pwede na natin kamayin pag nagtanggal ng ano. Pwedeng gumamit ng desoldering pump. Pwede rin hindi. Magkalas tayo ng isa for demo lang para malaman natin kung okay pa yung thermal compound niya o thermal paste heatsink compound. Pag wala na, babaguhin na natin yan or i-replenish na natin. So yung style ko ay ganito. Panghinang, iniinit ko yung tatlong paa.
Tapos saka ko hinahatak dahan-dahan para makatipid tayo sa pump. So mapapansin nyo dito, nakalas na natin. Ito yung ano niya. Wala na nga, kumbaga tuyot na. Pwede pa naman pero malapit na siya eh. Baguhin na lang natin. Meron naman tayong bago. Ayan. So ganito lang yan. Procedure natin. Punasan muna natin tong ano. Dati niyang ano, pati itong thermal, yung ano, Mica insulator. Punasan din natin. Then, pag ano, medyo matigas, may lacquer thinner na basahan. Punas tayo, yan. Para ano, mapalitan natin ng bago. Ito. So lagyan na natin ng panibago yung ano niya, heatsink niya. Ayan. Ayan. Kita nyo ba dyan? Ay, nakaano tayo, no? Baba natin. Ayan. So ayan, bago na. Tapos ito lalagyan din natin. Kunti lang, huwag naman masyadong sobra kasi pangit naman pag sumobra dyan, ano, kumakalat. Kumbaga, excessive na yung lagay. Pangit din yun. So, check natin kung suminto. Ayan. Ayan. Ganun lang. Tapos sinangin uli yung paa ng ano. Inang uli. Ito naman yung paa niya. Pansin nyo. Makalat. Sinangin lang natin uli yan. Ganun lang din ang gagawin natin dyan. Sa iba. Same routine lang din. Tapos palitan natin ng ano para maganda na uli yung pag-transfer ng init niya. Yan. Yan mga boss, bali nakasalpak na, nalinis na rin, pinturahan na rin pa rin natin yung ano, yung kaha. So wala pa siyang mga knob, wala pang speaker, tester. Yan. Hindi kasi natin to na-testing nung ano, nakaabang tayo, naka-DC. Susukatan natin yung supply tapos antayin natin mag-switch yung relay. So power on na natin, ayan, umandar na yung pan, ilaw, yung relay. Mukhang wala. Tingnan natin, baka maya-maya pa na konti. Check natin yung supply. 44 sa kabila. Negative 44. So meron. Check natin yung DC out. DC out, ayun. Okay, sa kabila. Ayun, may problema tong kabila mga boss, may DC out. So may DC out itong channel na to. Anong gagawin natin dito? Yung mga ano lang naman ang ginalaw natin dito. Power transistor, yan pa rin. So malamang kasi hindi pumutok yung fuse kahit may DC out, malamang walang damage dito sa transistor. Posibleng may problema yung sa differential. So double check natin yung hininang at saka yung mga pyesa na ginalaw natin. So nangyari dito, kinalas natin lahat ng transistor, pati yung mga resistor kinalas natin, tapos ni-reinforce natin ng lead, kumbaga pinatungan. Double check natin, baka may mali akong naikabit or baka may problema sa hinang. So buksan ko muna
Mamaya pag nahuli ko yung sira, balitaan ko kayo. Okay, so nakuha natin yung sira, dalawa. So isa dito sa baba. Chinik din natin yung iba. Pinalik na lang natin kasi okay naman. Dalawa lang yung nakuha nating sira. Bali mamaya na natin yan i-testing. Palitan muna natin ng transistor tapos i-testing natin uli. So para maiksi yung video, ikakat na natin tapos mamaya i-test na lang natin yan. So power on na natin, naglagay na tayo ng panibago. Check natin yung DC out dito. Ayan. So wala na. Mababa na mga boss. Nag-switch na rin yung relay. Ayan. Okay. So try na nating i-assemble natin. Ay, tika lang. One hand lang pala ako. Kailangan ayusin ko muna. Nakakabit na uli. Try na natin yung relay. Abangan natin. Ilawan natin. Ayan. Tingnan natin kung magsiswitch na. Ayun. Nag-switch na siya mga boss. So, paano yan? Audio pala. Tika lang. Prepare natin yung speaker. Nanonood tayo ng pinapanood ko, solo leveling. Okay. Speaker tapos input na lang pala. Yan, nagkabit na tayo ng jack tapos speaker, volume na. Yan yung audio natin. Kabila. Okay. Yung itim. Oh, ba't wala ito? Madumi lang. Madumi yung terminal pero meron naman. Linisan ko na lang yan. So ayos na, testing ko na lang yung mic tapos finalize na. Ayos na mga boss, pwede na pwede na mag sound check yung may-ari. Wala nga lang production date dito sa board niya, no. Hindi natin ma-determine kung ano. Basta 2005 ata. Natin na yun. So malinis na siya, yung wirings binago ko na rin pala, tapos nilagyan ko ng glue para hindi tapos tali na lang natin yan. Original pa, capacitor, yan pa rin yung capacitor niya. Tapos power transistor, yan pa rin. Yun ang kinagandahan kapag mga concert na dati pa. Kaya kung meron kayong ganito, minsan kahit luma na yung kaha, wag nyong itapon, sayang. Ito yung mga concert 5 auto na matitibay at saka original pa yung mga pyesa. Kailangan nyo lang ipa-restore. So ito na yung lumalabo. Tapos na, natali na natin yung wiring, naayos na. Bali yung transistor sabi ko ititester natin. Pakita ko sa inyo yung sira. Sa mga gustong malaman kung paano ko nasabi na sira na siya. So ayan. Ayos natin yung transistor. Lagay natin dito. Ito yung transistor. Yan. So tingnan nyo mga boss, sa 10K makikita ang sira. Range natin ng 10K. Tingnan nyo to. 10K. Gumagana ba tester ko? Tester ko hindi gumagana. Ayun. Op. Baliktara na. So ang number nito ay 551. Kuha tayo ng 551 na bago. So ito yung bago na 551. Tingnan nyo tester natin. So pag tester mo sa 10K, halos yan lang yung reading niya dapat. Yan. Pero itong sira,
Yan, baliktaran may reading na yung base, hindi, yung collector emitter. Yung isa naman, mas malala ito. Kasi mas malakas ang reading nito, yan o. Baliktarin natin. Yan. So ito naman ay 5401. Kuha tayo ng 5401. Yan. Kumpara natin. Yan. So tester natin. Ay, dumikit. Halos wala siyang reading. Yung base emitter. Collector emitter. Yan. Samantala ito, ayan, kitang-kita na yung problema ng transistor na leakage.